Misteryoso Movie Recap. Magandang araw, ngayon ay panoorin natin ang isang American comedy thriller film mula noong 2013 na pinamagatang The Brass Teapot. Halika't sabay natin panoorin at sana ay magustuhan nyo. Sa unang eksena ng pelikula, ipinakikilala ang batang mag-asawa na sina John at Alice na hirap sa kanilang paghahanap buhay. Ang sitwasyon nila ay naging napakahirap na halos wala silang pagkain sa kusina at ang renta ay hindi nababayaran ng ilang buwan. May trabaho naman si John sa isang marketing company pero dahil sa kanyang mababang self-esteem at mataas na workload, halos wala siyang kinikita. Ang masama pa nito, lagi siyang pinagbabantaan ng kanyang amo na tatanggalin siya kapag hindi niya pinagbutihan ang pagbibenta. Sa kabilang banda, si Alice ay pumupunta sa mga regular na interview sa trabaho, ngunit palagi siyang tinatanggihan dahil sa kanyang kakulangan ng karanasan. Kapag siya ay nasa bahay, ang malandi na landlord, na si Arnie, ay kadalasang dumarating upang mangolekta ng renta at magpasama sa kanya. Natutuwa siyang ipamukha kay Alice ang kabiguan ng kanyang asawa. Isang gabi, dumalo sina John at Alice sa isang magarbong party nang hindi alam ang dress code. Nakarating sila doon na naka-casual attire habang lahat ay naka-formal dress. Gayunpaman, nagpasya silang manatili sa party na pinangangasiwaan ng isa sa kanilang mga kaibigan sa kolehiyo, na si Princess. Siya pala ay naging mayaman at maimpluwensya, tulad ng lahat ng kanilang mga kaklase. Dahil dito lalong bumaba ang tingin ng mag-asawa sa sarili nila. Ngunit maaari silang mag-enjoy man lang sa mga libreng inumin, na isang pambihirang luho para sa kanila ngayon. Kinabukasan, nagising si John na may hangover at nasuka dahil uminom siya ng maraming alak. Bibigyan sana siya ni Alice ng lime water ngunit napagtanto niyang walang laman ang refrigerator. Kaya naman, nagpasya silang pumunta sa palengke gamit ang anumang pera na mayroon sila. Sa daan, naaksidente sila, ngunit sa kabutihang palad, pareho silang ligtas at walang pinsala. Di nagtagal, habang nakikipag-usap si John sa pulis, napansin ni Alice ang isang matandang babae na may kinuhang gintong teapot mula sa basurahan. May malapit lang na tindahan ng antik. Nagtataka, dali-dali siyang tumawid sa kalsada, bahagyang umiwas sa isang kotse, at pumasok sa loob ng tindahan. Doon, nakipag-usap siya sandali sa ginang at pinupuri ang mga gamit na nakadisplay. Ngunit nang magambala ang ginang ng isang tawag sa telepono, ninakaw ni Alice ang kumikinang na teapot at tumakbo paalis doon. Nagtaka si John nang makita ang kanyang asawa na nagnakaw ng isang bagay sa unang pagkakataon ngunit bilang tugon, sinabi ni Alice na hiniram lamang niya ito. Kinabukasan, lumabas si John sa kanyang opisina, at pinaplansya ni Alice ang kanyang buhok habang siya ay may kausap sa telepono. Hindi sinasadyang mapaso ang kanyang ulo. Kasabay nito, misteryosong gumagalaw ang teapot, at nang buksan ni Alice ang takip, may nakita siyang pera sa loob. Nabigla siya at nagtataka. Gustong malaman kung paano nagkaroon ng pera doon. Inulit ni Alice ang ginawa niya kanina. Sinadya niyang pasuin ang kanyang ulo. Dahil sa ginawa niya, muling umubo ng pera ang teapot. Dahil dito para siyang nababaliw, sinimulan ni Alice na saktan ang kanyang sarili sa iba't ibang paraan. At kung mas masakit ang maramdaman niya, ang teapot ay naglalabas ng mas maraming pera. Samantala, tinanggal si John ng kanyang amo dahil sa hindi niya naabot ang kota. Umuwi siya na may pagkabigo at nakita ang kanyang asawa na nakahiga ng walang malay na may mga pasa at gallows. Sa takot, sinubukan niyang humingi ng tulong ngunit biglang bumangon si Alice at sinabing okay lang siya. Pagkatapos ay isiniwalat ni John na siya ay tinanggal sa trabaho, at bigla siyang sinampal ng malakas ni Alice. Palaisipan nito sa kawawang lalaki. Ngunit mabilis na nagbago ang kanyang mood nang ipakita sa kanya ni Alice ang pera sa teapot. Ito ay nagpapakita na ang mahiwagang teapot ay nagbibigay ng pera kung alinman sa kanilang mag-asawa ang masaktan. Ipinaliwanag ni Alice ang lahat ng ito kay John, ngunit tulad ng inaasahan, hindi siya naniwala. Para patunayan ang sinasabi, agad niyang tinuhod ang birdie ng asawa, at ang teapot ay nagbigay ng mas malaking halaga ng pera. Sa wakas ay naniwala si John at kaya ang mag-asawa ay nagpalipas ng buong gabi na sinasaktan ang isa't isa ng pisikal. Hanggang sa napagod na sila kaya nagsimulang mag-alinlangan si John tungkol sa teapot. Dahil naisip niya na maaring ito ang makasira sa kanilang relasyon at magdulot ng mas malalalim na problema para sa kanila. Ipinaliwanag ni Alice ng maayos na itatapon nila ang teapot kapag nakakuha sila ng $1 million, ngunit hindi kumbinsido si John. Kinaumagahan, habang natutulog si Alice, dinala ni John ang teapot pabalik sa tindahan. Gayunpaman, walang tao sa loob kaya dinala na lang niya ang teapot sa isang antique roadside show. Kinakalkula ng lalaki kung magkano ang teapot, at yun nagkakahalaga ng $5,000, ngunit ito ay mas mababa kaysa sa inaasahan ni John. Kaya umuwi na lang siya dala yon.
Samantala, habang ipinapakita ang teapot sa telebisyon, napansin ito ng isang lalaking nagngangalang Dr. Ling at nagpaplanong makipagkita kay John sa hindi malamang dahilan. Sa susunod na eksena, makikita natin na ang mag-asawa ay bumalik sa pagkagahaman. Sinadya nilang pasuin ang kanilang mga kamay sa isang gas stove para maglabas ng mas maraming pera. Para masaktan pa sila, nagpapawax din sila. Nagpapabunot ng ngipin na walang anesthesia, pagpapatato, at ilang bagay sa kama. Sa lahat ng ito, ang teapot ay patuloy na naglalabas ng pera na nagpapayaman sa kanila. Itinatago ng mag-asawa ang lahat ng pera sa kanilang banyo dahil ayaw nilang magbayad ng buwis. Kinabukasan, kasama sila ng pamilya ni Alice sa hapunan. Pinagtatawanan ng lahat si Alice dahil walang anak at walang trabaho. Ngunit nang mapansin nila ang mga mayayamang bagay sa paligid ng bahay, nagtatanong sila kung ano ang ginagawa ni John. Bilang tugon, pabiro niyang sinabi na siya ay nasa real estate. Nang maglaon, ipinagdiwang nina John at Alice ang paglilinis ng kanilang mga utang. Hindi sila makapaniwala na ganap na nilang binago ang kanilang buhay sa tulong ng isang teapot lamang. Habang patuloy ang pagdiriwang ng dalawa, may biglang kumatok sa pinto. Nang mag-inspeksyon si John, dalawang magkapatid na Hudyo ang biglang pumasok sa loob at ginulpi siya. Dumating sila upang hanapin ang teapot, na tila pag-aari ng kanilang lola. Pinuprotektahan ito ng kaawa-awang babae mula sa mga lalaking yun, ngunit noong nakaraang linggo nang ito ay ninakaw, sila ay nanlungo ng labis na siya ay namatay dahil sa atake sa puso. Ngayon, dumating ang magkapatid upang kunin ang teapot at iuwi ito. Gayunpaman, nagsinungaling si Alice na naibenta na niya ito ilang araw na ang nakalipas sa isang auction. Ginastos pa niya ang kalahati ng pera sa mga produktong pampaganda. Nang marinig ito ng magkapatid, galit silang humihingi ng natitirang pera. Bilang tugon, palihim na kumuha si Alice ng pera sa teapot na binigay sa kanila upang tumigil sa pambubugbog kay John. Pagkatapos nila makuha ang pera, na nag-udyok sa kanila na tuluyang umalis sa lugar. Pagkatapos ng nangyari, nagpasya sina John at Alice na matuto pa tungkol sa teapot. Pumunta sila sa isang lumang library at naghanap ng librong naglalaman ng impormasyon tungkol dito. Sa pagdaan ni Alice ng mag-isa, may nakita siyang nakakagulat sa isa sa mga pahina, at pinunit ito nang hindi nalalaman ni John. Mula sa natitirang bahagi ng aklat, nalaman nila na ang teapot ay mula pa nung unang panahon, at ito ay may pambihirang kapangyarihan na may hindi magandang kahihinatnan. Nag-alala si John at sinubukang hanapin ang pahina tungkol sa mga kahihinatnan ngunit napunit na ito ni Alice, siya ay nagsinungaling na wala ito roon. Nang maglaon, bumili sila ng isang magarbong kotse, isang napakalaking bahay sa isang lugar na mayayaman ang naninirahan, at nagsimula pa si John ng isang vodka label business. Pagkatapos ay nag-host sila ng isang party sa kanilang bagong lugar at inimbitahan ang lahat ng kanilang mayayamang kaibigan. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, biglang dumating si Dr. Ling sa pintuan, sinasabing si John at Alice ay nasa matinding panganib. Sinabi niya na siya ay mula sa isang komunidad na tumatalakay sa mga sinaunang artifact at mahika, at interesado siyang bumili ng lumang teapot. Naintrigue si John sa alok at pinag-isipang ibenta ito, ngunit isinara ang pinto ng kanyang sekim na asawa at pinaalis si Dr. Ling. Ang sumunod na gabi, habang nagsasakitan ng mag-asawa na sina John at Alice para sa pera, napansin sila ni Arnie at nalaman ang tungkol sa kapangyarihan ng teapot. Dahil dito, pumasok siya sa loob ng kanilang bahay, ninakaw ang teapot at tumakbo palabas. Sinundan siya ni John sa labas at ang dalawa ay nagsasagutan. Hanggang nagresulta ito sa pagtapon ng teapot sa kalsada, at hindi nagtagal, nasagasaan ito ng isang sasakyan. Ngunit nagtaka ang dalawa, ang teapot ay buo pa rin, hindi man lang ito nagkaroon ng gasgas. At napagtanto ng mag-asawa na sobrang kakaiba ang teapot nila. Kaya kinaumagahan, humingi sila ng tulong kay Dr. Ling. Ipinaliwanag ng doktor na ang pagmamay-ari ng teapot ay palaging magreresulta sa isang bagay na masama. Ipinaliwanag ng doktor na ang pag-angkin sa teapot ay magreresulta lagi ng masama. Ibinunyag pa niya na ang teapot ay ginagawang sakim ang mga may-ari nito, na pinipilit silang gumawa ng hindi maisip ng matinong tao at karumal-dumal na mga gawain. Pagkatapos ay sinubukan ni Dr. Ling na hikayatin ang mag-asawa na ibigay ito sa kanila, na sinasabing may oras pa para iligtas ang kanilang sarili. Gayunpaman, muling tumanggi sina John at Alice at umalis. Kinagabihan, biglang nagising si Alice at napagtantong may pumasok sa kanilang bahay. Mabilis niyang ipinaalam kay John ang tungkol dito, at nang bumaba sila, nakita nilang ninanakaw ng magkapatid na Hudyo ang lahat ng kanilang pera. Sa takot, dinala ni John ang teapot at inialok ito sa kanila ngunit tumanggi ang magkapatid.
Ang isa sa kanila ay nagbubunyag na hindi nila gusto ang teapot sa una pa lang, dahil alam nila na ito ay nagdadala lamang ng sakit at pagdurusa. Pumunta sila dito para sa pera, at wala nang iba pa. Pagkasabi ng lahat ng ito, lumayo ang magkapatid sa bahay. Nang sumunod na araw, nagising sina John at Alice na ganap na naghirap. Ang masama pa nito, hindi na nagbibigay ng pera ang teapot dahil nasanay na ito sa maliliit na pinsala at gulpi. Ngayon, hinihingi nito ang higit na mas masakit at pagdurusa. Desperado na ang dalawa, kaya pumasok ang mag-asawa sa isang bar kung saan sinasadya ni John na makipag-away sa isang siga na lalaki. Habang siya ay bumagsak, ang teapot sa wakas ay nagbigay na ng pera, na nagpapasaya kay Alice. Isang araw, habang nasa park si Alice, napansin niya ang teapot na naglabas ng pera nang bumagsak ang isang nag-skateboard at nasaktan. Dahil dito, napagtanto niya na maaari silang kumita nang hindi man lang sinasaktan ang kanilang sarili. Sinabi niya kay John ang tungkol sa insidente, at binisita nila ang iba't ibang lugar tulad ng mga laban sa UFC at ang maternity ward kung saan nanganganak ang isang babae. Nagsisimula itong maapektuhan ang pag-iisip ng mag-asawa, lalo na si Alice, na nagiging sakim at naghahangad ng mas maraming pera. Isang araw, habang pauwi, sinadya niyang sagasaan ang isang lalaki para kumita ng malaki. Ngunit sa kabutihang palad, nakialam si John sa manibela sa tamang oras at pinigilan ang aksidente. Pagkatapos ay pinagalitan siya nito dahil sa pagiging baliw at bilang tugon, sinabihan rin siya ni Alice ng mga masasamang salita. Nang makarating sila sa bahay, natigilan sila nang makita ang teapot na puno ng pera. Napagtanto nila na ang teapot ay nagbibigay din ng pera para sa emosyonal na sakit. Kaya naman, araw-araw nilang pinagsasabihan ng masama ang isa't isa, sa paniniwalang ito ay mas madali kaysa saktan ang kanilang sarili. Kinabukasan, ang mag-asawa ay umupo at naghahanda na durugin ang puso ng isa't isa. Sa una, nag-o-open up sila tungkol sa kanilang pagtataksil at kung paano sila nagkaroon ng one-night stand sa ibang tao. Nang sabihin ni Alice na natulog siya kay Arnie, nagalit si John at nagpas siyang gumanti. Dumiretso siya sa bahay ni Arnie at minumura ang asawa. Ang teapot ay muling naglabas ng pera, na nagpapahiwatig na ang lansihin ay gumagana din sa mga damdamin ng ibang tao. Sa impormasyong ito, nagsimulang makipagkita ang mag-asawa sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak upang ibunyag ang kanilang pinakamadilim na sikreto. Pinutol nito ang kanilang relasyon sa maraming tao, ngunit wala silang pakialam. Isang araw, nagpasya si Alice na dalhin ang mga bagay sa ibang antas. Plano niyang patayin ang isang sex offender o isang drug dealer para kumita ng mas maraming pera. Sinubukan ni John na tumutol, ngunit kalaunan ay nakumbinsi siya ni Alice sa pagsasabing ang mga taong ito ay mga walang kwenta sa lipunan, at hindi sila karapat-dapat na mabuhay. Nang maglaon, habang naghuhukay sila ng libingan, biglang nagbago ang puso ni John at sinubukan niyang pigilan ang kanyang asawa. Pinaalalahanan niya si Alice na kasamaan nakuha sa kanya ng teapot. Gayunpaman, tinalikuran niya ito at ipinahayag na hindi siya titigil. Isasagawa niya ang pagpatay ng may tulong man o wala. Nang marinig ito, isang natarantang John ay sumugod kay Dr. Ling para humingi ng tulong, ngunit sinabi ng doktor na huli na ang lahat. Kinuha na ng teapot si Alice at sinira ang kanyang isip. May isang paraan para ihinto ang lahat ng ito. Kailangang kusang ibigay ni Alice ang teapot sa kanya. Maya-maya, paglabas ni Alice mula sa shower, napansin niya si John sa bintana. Hawak niya ang papel na dati nang pinunit ni Alice mula sa libro, binanggit ang hindi magandang kahihinatnan. Hiniling ni John sa kanya na pumili sa pagitan niya at ng teapot. Pero hindi siya sumagot, tumalon siya sa bintana. Ang tanawin ay kinagulat ni Alice na karamdam ng takot at siya ay mabilis na nagmamadali upang suriin ang kanyang asawa. Buti na lang at buhay pa siya. Sa wakas ay napagtanto ni Alice kung paano ito naging masamang tao. Maluhaluhang ipinagtapat niya na magiging walang saysay ang kanyang buhay at lahat ng pera kung wala si John. Kaya, nagpasya siyang alisin ng teapot. Gayunpaman, sa paglaon ng gabi, muling pumasok si Arnie sa kanilang bahay at kinuha ang teapot. Alam ng mag-asawa na nakuha na ni Arnie ang teapot, kaya agad sila nagplano pumunta kinabukasan sa bahay ni Arnie. Sila ay pumasok sa loob at nakita sila ni Arnie habang nakatutok ang baril na parang nababaliw. Bukod dito, nakita nilang duguan si Arnie at ang kanyang asawa, mukhang nangyari din sa kanila ang parehong pagsubok na pinagdaanan ni John at Alice nung mga nakaraang buwan. Kasabay nito, dumating din ang magkapatid na Hudyo sa pinangyarihan at naganap ang matinding barilan. Pagkatapos, si Arnie at ang kanyang asawa pati na ang magkapatid na Hudyo ay namatay sa parehong lugar. Mabilis nilang kinuha ang teapot at ang pera mula sa 4 na taong namatay bago tumakas sa lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit sila kay Dr. Ling at sa wakas ay ibinigay sa kanya ang teapot.
Ito ang tanda ng pagtatapos ng kanilang sumpa, at ngayon, sa wakas sila ay malaya na. Nagtatapos ang pelikula nang kinuha ni Dr. Ling ang teapot at itinapon ito sa dagat, kung saan walang makakahanap nito. Marami pong salamat, sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. Suportahan nyo sana ang aking channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at like. Salamat po, hanggang sa muli.